ating pong new series for this month of January entitled Reset. Okay? Back to basic. So yan talaga yung pinaka-title natin, Reset. Because our team, our year team for 2026 sa YWAV Ministry is Reset. Okay? So every time po na meron kayong post, okay, lagyan nyo na ito, #Reset 2026. Okay, yun po yung ating pong word or rema for this year. Reset, kasi babalik po tayo, binabalik tayo ng Panginoon sa talagang design po natin, sa talagang mission po talaga natin, sa talagang dapat na ginagawa po natin. Amen? So reset back to basics, returning to what matters most. Ano ba talaga yung pinaka-importante? Okay? Alam niyo po mga kapatid, every year, okay? Hindi lang siya every new year. Every year, life always gets busy. Lagi namang busy ang mundo eh. Lagi namang busy yung buhay. May tinan mo katabi mo. Di ba? Busy yan, maniwala ka. Paano ko nasabing busy yan? Ngayon mo lang nakita ulit yan eh. Di ba? Every year, life always gets busy. And at the same time, ang buhay ng isang tao, nagiging busy, tapos yung distraction, mas lumalaki. It grows louder. At dahil umiingay masyado yung distraction natin sa buhay, slowly, yung mga basic na dapat ginagawa natin bilang isang Kristiyano at bilang isang kabataang Kristiyano, yun po ay naipupush away. Naitutulak siya palayo sa atin. Okay? So this January, we're pressing pause and hitting the reset button. Tayo ay magti-take stop, magpo-pause tayo ng konti at i-hit natin, pipindutan natin yung reset button na kung saan tayo po ay babalik sa basic na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Amen? Yun po ang pag-uusapan natin buong buwan ng January. Ano ba yung mga basic na ito? Na kung saan, makinig kayo mabuti, na kung saan ang mga basic na ito ang siya magpapanalo sa iyo sa buong 2026. Sino excited? Amen. So simulan na po natin. Sino po dito gusto ng revival? Alam niyo ng revival. Sino gusto ng restoration? Sino gusto ng renewal this year? Kung gusto mo lahat ng yan, sino gusto ng victory this year? Sino gusto ng breakthrough this year? Paunti ng paunti, ano? Sino ang gustong maganap yung plano ng Diyos sa buhay niya this year? Amen. Lahat po ng binanggit ko, mga kapatid, gusto po natin. So kung gusto nating mangyari yon for this year 2026, simulan mo sa panalangin. Sabihin mo nga, prayer. Simulan mo sa panalangin, back to basic. Amen? Tandaan po natin, if you don't seek the basic, you will be sick. If you don't seek the basic, you will be sick. Napakalaga po ng foundation, napakalaga po ng basic. Basic math, basic alphabet. Amen? Basic reading. Lahat po yan, napaka-importante. Basic maligo. Amen. Basic mag-toothbrush. Basic kumain. Tama? Pero pag hindi mo ginawa lahat ng basic na yon, ano mangyari sa'yo? Maniwala ka sa akin, magkakasakit ka. At ang mga basic po, mga kapatid, may malaking impact yan para sa pagbabago ng ating pong buhay. Amen. So kung gaano ka-importante yung oxygen sa buhay ng isang tao, ganoon din ka-importante yung prayer sa buhay po natin. Tanungin ko kayo, sino dito nagpe-pray? Consistent? O pag may kailangan lang? See? Nakuha natin? As simple as prayer, as simple as, Lord, thank you sa araw na ito. Pagising mo na umaga, Lord, thank you sa panibagong buhay. Basic yun. Pero nakakalimutan natin. Kung gaano ka-importante yung oxygen sa buhay ng isang tao, ganoon din ka-importante yung prayer sa buhay po natin. Bakit? Kasi madali po kasing mag-pray kapag okay ka. Tama? Madaling mag-pray kapag blessed ka.
Pag pinagpala ka, kaya lang ang tanong, paano pag hindi na? At hindi po lahat sa atin, sabi ko nga po kayo ng umaga, hindi lahat sa atin pumasok ng 2026 na hopeful. Hindi lahat ng pumasok ng 2026 may excitement. Puno ng pag-asa. May iba sa atin pumasok ng 2026, dala-dala pa rin yung sakit, yung pain, yung bigat nung 2025. Amen? Hindi lahat. Pero yun po yung sasabi ko. Paano kapag hindi? Young people, remember this, it's easy to pray when you're blessed. But it's so hard to pray when you're stressed. Let me repeat. It's easy to pray when you're blessed. But it's so hard to pray when you're stressed. Tama, di ba? Madaling mag-pray kapag blessed ka eh. Pero pag hindi na, pag stress ka na, pag depressed ka na, napakahirap mag-pray. Which is, again, basic, na dapat supposedly, kung kailan ka stress, kailan ka depressed, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Amen? But again, nakakalimutan natin yung basic. Pero the good news is, sabi niyo nga po, good news. Ang good news po, na-experience din ito ng ating Panginoong Yesus. Kala mo tayo lang, no? Na-experience din siya ng ating Panginoong Yesus at minodel niya kung paano manalangin sa panahon na hindi maganda yung sitwasyon. Again, let me repeat, marami po sa atin hindi naman hopeful pagpasok ng taon. Or maybe, pagpasok pa lang ng taon, stress ka kaagad. Depressed ka kaagad. Tama? Pero paano ngayon to? Paano ka magsisimula ngayon ng tama? So open your Bible with me on Luke chapter 32, verse 39 to 46. Basahin ko po ito sa NIV version. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." Verse 40, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Verse 44, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Verse 46, why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptation. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanya pong salita. Ito pong passage natin, young people, impact makers, ito po yung time na kung saan malapit na po, sinabi natin na the last 12 hours ng ating Panginoong Hesus. This is before dakipin ng mga Roman soldier ang ating Panginoong Hesus para ikulong at para ipako sa krus. Ito po yan. At ito rin po yung time na kung saan namamaalam na si Jesus Christ. Kaya makikita niyo po dyan sa verse 45, he found them asleep, exhausted from sorrow. Ikaw ba naman malungkot ka kasi iiwan ka na? Di ba? Iiwan na sila ni Jesus eh. So masakit isipin at mahirap isipin, 3 taon magkadikit tayo, hindi kita iniwan, tapos ako iiwan mo? Sakit, no? Hindi mo ba? Pagod sila sa kalungkutan. Kaya ngayon, ito po yung moment na ito. Masakit para sa Panginoong Yesus. Sabi doon, bumalik kayo ng konti doon. Ang sabi doon, Father, if you're willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Mamaya papaliwanag ko po yun. Bakit napakamakapangyarihan nito? At ano kinalaman nito? Hindi magay sitwasyon ng Panginoong Yesus this time. Hindi siya okay. Pero yet, minodel ng Panginoon na nanalangin pa rin siya, nagpray pa din siya kahit hindi maganda yung sitwasyon.
Sabi ni S.D. Gordon, the great people of the earth today are the people who pray, not those who walk or not those who talk about prayer. Ang pinakamdakila daw ng mga tao sa mundong ito ay yung mga tao na nananalangin. Hindi yung mga tao na pinag-uusapan lang yung patungkol sa panalangin. So join me in our topic today entitled More Than Words. Sabi na po, more than words. So what kind of prayer that will lead us to God's best? Ano ba yung klaseng panalangin na dadalhin ka ng Diyos sa best niya? At ano bang klaseng panalangin yung gagawin natin para ma-hit natin yung tagumpay ng buhay po natin? How to pray like Jesus in times of trouble. Amen? Sino ba dito ang handang malaman to magsabi ng malakas na amen? Amen. Tatlong bagay ngayon pong ahapon na ito. Sabi doon sa verses 39 to 41, di ko na papatagalin. Okay? Bigyan nyo lang ako ng oras, baka mag-overtime ako. Verse 39 to 41, sabi doon, Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. Verse 40, on reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Verse 41, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. Number one, what kind of prayer that will lead us to God's best and how to pray like Jesus in times of trouble. Basic na gagawin natin. Every time na hindi magandang sitwasyon natin, every time na gusto nating pumunta sa pinaka-the best ng Panginoon sa atin, ano bang klaseng panalangin yung dapat na ginagawa natin? Una is we must pray habitually. Sabi niyo po habitually. Sige nga po habitually. Amen. And when we say habit, dapat lagi itong ginagawa. Dapat lagi po itong ginagawa. Now, ano ba yung mga habit mo sa buhay? Importante po ang habit, mga kapatid. Bakit? Tandaan po natin, importante ang habit para hindi ka sumabit. Yeah? Importante yung habit para hindi ka sumabit. Kaya minsan ang mga tao nagkakasabit-sabit kasi mali yung habit. Hindi po ba? So ngayon, paano tayo makakapag-create? Sabi doon, we must pray habitually. So dapat laging ginagawa. Paano ngayon tayo makakapag-create ng habit sa panalangin gaya ng ating Panginoong Hesukristo? Okay? Una is do it intentionally. Sabihin nyo nga po, intentionally. Sabi sa verse 39, Jesus went out. Went out, lumabas. Pagaling ng verse 40, on reaching the place. Talagang pinuntahan ng Panginoong Yesus yung place na yon. Nakita natin, sinadya ni Jesus na magpunta at marating yung lugar na yon. By the way, itong lugar po na ito is sa Gethsemane. Okay, Gethsemane po ito. So hindi siya ganon at bundok po ito, by the way. This Mount of Olives. Mount of Olives, sa Gethsemane po nangyari ito. So sinadya ng Panginoong Jesus sa puntahan ito at marating yung lugar na to. So do it intentionally. Gusto mo mag-create ng habit ng panalangin, sadyain mo. Sabihin nyo nga po, sadyain mo. Importante ang pagsadya. Bakit? Kasi marami pong bagay yung nangyari sa buhay mo dahil sinadya mo. Tinan mo katabi mo. Kaya ganyan ang suot niyan kasi sinadya niyang ganyan ang suotin niya. Amen ba? Hindi po ba? Kaya ka dyan nakaupo kasi sinadya mo na dyan umupo. Di ba? Marami pong nangyari sa bagay sa buhay natin dahil sinadya natin. So ganoon din po sa prayer. Marami kang bagay na nakuha dahil sinadya mo. Amen. Nakuha mo yung malaking mataas na grades, nakuha mo yung pinapangarap mong item, nakuha mo yung pinapangarap mo sa buhay kasi sinadya mo. At may mga bagay din naman tayong hindi nakuha
may mga bagay din tayo na hindi maganda nakuha kasi sa totoo lang, sinadya mo din naman. Amen? Ganon din po sa prayer. So kung gusto mo marating yung best ni Lord this year, sadyain mo marating yun. Amen? If you want to create a habit of prayer, do it intentionally. Pangalawa, do it regularly. Sabi nyo nga po, regularly. Yan. Sabi doon sa verse 39, Jesus went out as usual. Sabi nyo nga po, as usual. To the Mount of Olives. Naging matagumpay po ang Panginoong Yesus dahil sa as usual niya. Ang prayer po, mga kapatid, impact makers, ang prayer gaya ng paghinga, dapat ginagawa ito araw-araw. Pag sinabi kasing as usual, palagian niya lang ginagawa. As usual, nandun na naman siya. As usual, naglalaro na naman siya. Di ba? Ganun po yung nangyayari. So, kung meron po tayong gagawing habit, listen to this very carefully, impact makers, kung meron man tayong gagawing habit, dapat yung mga katulong at makakabuti sa'yo, hindi yung makakasama sa'yo. Yun yung sasabi ko kanina eh. Di ba? May sinadya tayo na gawin na maganda, kaya maganda yung resulta. Pero technically, may ginawa ka rin naman, may sinadya ka rin naman, na gawing hindi maganda, kaya hindi maganda yung resulta. It all boils down sa paggawa mo ng habit. Ano ba yung palagian mo ginagawang habit? So dapat yung habit mo makakatulot, makakabuti sa'yo, hindi yung makakasama sa'yo. Kung alam mo yung pagpunta rito sa Youth Impact, ang makakabuti sa'yo, then do it regularly. Do it every Sunday. Amen. Alam mo makakatulong sa'yo ito eh. Alam mo makakabuti sa'yo ito. Then do it regularly. Alam mo makakatulong sa'yo yung pagpe-pray. Do it regularly. Nakuha po natin. Impact makers, young people, listen to this very carefully. Kung gusto mong mag-iba, ang buhay mo at pamumuhay mo this year, gumawa ka ng as usual mo. Dapat may as usual ka katulad ni Jesus. Do it regularly. Amen? Pangatlo is do it privately. Sabi niya po, privately. So we must pray habitually. Paano mo gagawin yon? Una, intentionally. Pangalawa, regularly. Pangatlo, privately. Sabi doon sa verse 41, He withdrew about a stone's throw beyond them. Kumbaga lumayo si Jesus Christ ng napakalayo. Pag bumato kayo, okay, hindi ko alam kung gaano kayo kalakas bumato. Isipin nyo na lang, ganoon din kalayo yung si Jesus Christ at yung mga disciple. At sa layo na yon, doon siya nag-pray. Ano kinalaman nun? Young people, sa buhay natin, may dalawang klase ng buhay. Meron tayong tinatawag na public life at private life. Public life at private life. But, tinan nyo ito mabuti mas magiging personal ang usapan kapag in private. Tama? Di ba may mga bagay na hindi mo kayang sabihin in public? May mga bagay na hindi mo kayang ikwento kasama ng mga friends mo. So mas nagiging personal ang usapan kapag in private. Iba pa din yung may privacy. Sabi niya po, privacy. Iba pa rin yung may privacy. At kaya nga po, napaka-importante ng quiet time. Importante na meron kang oras sa Panginoon. Iba pa rin yung meron kang devotion sa Panginoon. Why? Maniwala ka, ngayong taon na ito, o kahit naman last year ngayon sa generation na ito, sobrang ingay na ng mundo.
Amen? Sobrang ingay na ng mundo. At dahil napakaingay na ng mundo, maniwala ka kung ano-ano yung boses na maririnig mo sa buhay mo. Nandyan yung boses ng kaibigan mo na dinedemonyo ka. Nandyan din naman yung kaibigan, yung boses ng kaibigan mo na dinadala ka sa tama. Maraming boses. Hindi, dito ka lang, huwag ka nang umattend. Dito lang tayo pumunta. O kaya, hindi, sige na, attend ka. I-miss ka na namin. Hindi, manood ka na ng K-drama. Huwag ka na mag-devotion. Magpe-pray ka pa. Huwag na. Maboboring ka lang. Makakatulog ka lang pag nagbasa ka ng Bible. Di ba? Marami kang voice na maririnig. Ang tanong, kanino yung mas malakas na boses? Nakuha natin? Kaya nga importante po, mga kapatid, young people, yung privacy. Ang problema kasi, hindi ka na nakikipag-date kay Lord. Sige, tingnan natin ito mabuti. Nung ikaw ang nakipag-isa kay Kristo, sino dito tinanggap na si Jesus Christ bilang Lord and Savior? Tinanggap. Yung iba, hindi pa tinanggap? Tanggapin ulit. Lahat tayo tinanggap si Jesus Christ. Amen. So, ibig sabihin, nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior mo, ikaw ngayon ay pumasok sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Amen. Parang wala nang sumasagot Pumasok sa pakikipagrelasyon, tama? Ngayon, subukan mo. Subukan mo yung karelasyon mo, may oras sa iba, sa'yo wala. Masakit, hindi. Sakit pala eh. Yung ba't ating ginagawa kay Lord? Amen? Buruin mo, nauubos yung oras mo, kausap siya. Pero pagdating kay Lord, ni isang minuto, hindi ka makatagal. Di ba? Nakakapag-Netflix and chill ka. Pero pagdating sa church, 5 minuto lang, gusto mo na umuwi. Amen. Do it privately. Importante yung quiet time. Remember, your public achievement is shaped by your private activities. Kung ano yung resulta mo sa public life, dahil yon sa private life mo. Di ba? Example, nakikita natin yung achievement ng mga successful na tao. Amen po ba? Naka-encourage? Sino na-encourage sa success ng iba? Di ba? Minsan nainggit na nga tayo eh. Tama? Patandaan mo, yung public success niya, makinig mabuti. Yung public success nung tao na yon, dahil yon sa private life niya na hindi mo alam. Hindi mo alam yung ginagawa niya behind doon sa success na yon. Ang nakikita mo lang yung success. Pero hindi mo alam yung ginagawa niya sa private niya. Maybe ikaw natulog ka pa hanggang alas 10 pero siya alas 4 pa lang gising na. Di ba? Nagka-grind eh. Di ba? Nakuha natin, do it privately. Kung gusto mo magkaroon ng habit sa pananalangin, gawin mo itong tatlong ito. Amen? And verse 40, sabi doon, on reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Bakit? Listen to this very carefully. Itong taon na to, sino gustong may mabago sa buhay niya? Amen. Tama? Pero alam mo ba, na lahat ng mabubuti na gusto mong gawin sa buhay mo, pupuksain niya ng dyablo. Halimbawa, ngayon, sabi mo sa goal mo ngayon, babalik na ako kay Lord. Babalik ako sa Diyos. O kaya minsan, iba sa atin,
Hindi, magiging serious na ako kay Lord ngayon. O kaya, sige, ngayon, tatry ko sa'yo, Panginoon. Di ba? May mga ganun tayo. Pero pupuksain niya ng dyablo. Maniwala ka. Kasi ayaw niyang mapabuti ka. Gusto nga niyang isama sa impyerno eh. Kaya sabi niya doon, on reaching the place, nung nandun na sila, sabi niya sa mga disciple, pray. Sabi niya pa, pray. Pray that you will not fall into temptation. Why? Because every time na nagpe-pray ka, may panlabang ka sa demonyo. May protection ka. Amen? So, ibig sabihin pala, kung ang temptation ay laging nasa iyo, dapat regular din yung prayer mo. Amen po ba? Lagi kang tutuksoin, araw-araw ko tinutukso ng dyablo eh. Araw-araw kang gusto niyang hilain pabalik, pababa sa impyerno. Araw-araw yun. So kung araw-araw tinutukso ka ng dyablo, di dapat araw-araw ko rin nagpe-pray. Kaya lang, basic eh. Hindi natin nagagawa. Amen? Tandaan nyo to, our prayer is a powerful weapon against the battle in temptation. So create a habit of prayer in order for you to experience God's best in your life. Mag-create tayo ng habit ng pananalangin this year. Kung gusto natin ma-experience talaga yung pinaka-the best ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kasi gusto naman ng Panginoon na makuha mo yung best eh. Kaya lang may gagawin lang din tayo. We must pray habitually. Amen po? Pangalawa, sabi sa verse 40 to 41 to 43, He drew about a stone's throw. Beyond them, knelt down and prayed. Sabi doon, nanalangin siya. Verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Number 2, what kind of prayer that will lead us to God's best and how to pray like Jesus in times of trouble. Number 2 is we must pray submissively. Sabi niyo po, submissively. Take note. Una, listen to this very carefully. Take note of this. Una, hindi ka nagpe-pray para masunod at mangyari yung gusto mo. Klaro? Parang ayaw niya. Butin ko una, hindi ka nagpe-pray para masunod at mangyari yung gusto mo. Nagpe-pray ka para masunod at mangyari ang gusto ng Diyos sa'yo. Amen? Pangalawa, dapat malinaw sa'yo, pagdating sa panalangin, magpapasubmit ka sa gusto ni Lord. Wala talaga, ayaw eh. Di ba? Mabigat kasi, Lord eh. Pastor, ang bigat eh. Di ba? Kapasubmit ako eh. Ayoko nga ng gusto mo eh. Dalawang bagay. Bakit natin kailangan ng submission? Pagdating sa kalooban ng Diyos. Una, submission reveals your character. Sabi niyo nga po, character. Sabi sa verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Impact makers, young people, ang panalangin ay hindi para ipilit ang gusto mo. Kung hindi magpasailalim sa gusto ng Panginoon. Your prayer should be according to God's will, not your will. Kaya ka nanalangin ay para maganap yung kalooban ng Diyos sa'yo. Amen. Di ba ba? Ano ang pattern ng prayer? Ama naming Diyos, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ayun naman pala eh. Sundin yung kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. So, ibig sabihin, every time you are praying, dapat it should be according to God's will at not your will. Hindi sa kagustuhan mo. Amen. Young people, kapag alam mong hindi okay kay Lord, wag mo nang ipilit.
Hindi nga eh. Hindi nga siya. Ang kulit mo eh. Di ba? Sabi ni Lord, sige, ipilit mo pa. Ipilit mo pa. At di pinilit. Nasaktan. Ang kulit eh. Pag hindi okay kay Lord, huwag mo nang ipilit. Alam niyo po, minsan talaga, mag-aaway naman talaga yung laman, yung gusto mo at yung gusto ni Lord. Di ba? Lalo pat may gusto kang mangyari sa buhay mo eh. Amen? Di ba? Naniniwala naman ako siguro na wala namang nagplano ng pangit sa buhay niya. Meron ba? Di ba? Gusto kong maging basurero. Gusto kong maging Kariton Boys. Di ba? Gusto kong maging pulube. Gusto kong maging taong grasa. No? Hindi ko din-degrade Pero ibig sabihin lang, mataas yung pangarap mo, tama? Gusto mo maging doktor, gusto mo maging principal, gusto mo maging dean, gusto mo maging may-ari ng negosyo, gusto mo maging CEO. Diba? Gusto mo maging may-ari ng kumpanya. Tama? Kaya lang, gusto mo may mangyari, may mangyari sa buhay mo eh. May plano ka eh. Mag-aagaw talaga minsan yung gusto mo sa gusto ni Lord. But still, sabi nyo nga po, but still, impact makers, we must choose His will over our will. Masundin pa rin natin yung kalooban ng Diyos kaya sa kalooban mo. Tanungin niyo ako bakit? Bakit ka rin? Hindi, tsaka lang. Tanungin niyo bakit? Oh. Tanungin ko kayo, impact makers, nagkakamali ka? Perfect ka? Hindi. So kung nagkakamali ka, paano mo may sigurado na tama yung gusto mo para sa'yo? Paano masiguro na yung gusto mo ay the best para sa'yo? Nagkakamali ka kamo eh. Amen? O ngayon, sino doon naniniwala na the best yung plano ng Diyos sa buhay niya? Kahit anong mangyari, yun ang pinaka-the best. Yun yung sinasabi ko. Kahit gaano kaganda yung gusto natin para sa buhay natin, still, we must choose God's will over our will. Kasi kakamali tayo. Hindi man tayo perfecto. Alam kong maganda yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero mas maganda yung gusto mong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Amen? Submission reveals your character. Pangalawa, submission reveals your conviction. Sabi niyo nga po, conviction. Sabi doon, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ang tunay na conviction ay hindi yung alam mong tama sa sarili mo. Let me repeat. Ang tunay na conviction, hindi yung tama o hindi yung alam mong tama sa sarili mo, kundi kung ano ba yung tama sa paningin ng Diyos. Amen? Uling ko. Ang tunay na conviction, hindi yung alam mong tama sa paningin mo. Ang tunay na conviction, dapat kung ano yung tama sa paningin ni Lord. Kaya nga dapat, yung conviction mo, nasa devotion mo. Dapat yung conviction mo, dapat nasa scripture. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi kahit feeling mo okay naman siya, pero siya ay against sa sinasabi ng Biblia, ano ang conviction mo? Di ba sabi diyan, Lord, if you are willing, not my will, but yours be done. Marami kasing Kristiyano, maraming mga kabataan, nilalaban nila yung conviction nila.
Hindi, ito yung tama, Lord eh. Hindi, ito yung tama. Mali yung parents ko eh. Hindi, mali yung kaibigan ko eh. Ito yung tama eh. Maraming Kristiyano nilalaban yung conviction nila, pero ang tanong, yan ba yung sinasabi ni Lord? Yan ba yung sinasabi ng Diyos? Dapat ang mahalaga sa'yo kung ano yung sinabi ni Lord sa'yo. Dapat yun ang importante. Dapat yun ang mahalaga. May gusto ko may ipakita sa inyo dito. Sabi doon, Father, if you are willing, take this cup from me. Alam niyo po ba, itong cup na ito na minensyon ng Panginoong Hesukristo, ito yung wrath of God, yung poot ng Diyos na kung saan may experience ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Tingnan niyo to ha. Si Jesus Christ na walang kasalanan, si Jesus Christ na gumawa ng mga himala, gumawa lang ng mabuti, pero ma-experience niya yung poot ng Diyos. Ito yung suffering at yung kamatayan niya. Ma-experience yun ng Panginoong Yesus. Ang masakit dito, ito yung gustong mangyari ng Father. Hindi ko ito yung gustong mangyari ng Father, nung tatay niya. Father, if you're willing, take this cup from me. Lord, kung willing ka naman, tay, baka naman tanggalin mo yung paghihirap sa akin. Hindi ko kakayanin yan. Amen? Ganun na yung gusto mangyari ni Jesus Christ eh. Kaya lang, anong ginawa ng Panginoong Yesus? Look at what Jesus did. Masakit man ito para sa Kanya, mahirap man ito para sa Kanya, ito pa din yung pinili ni Jesus. Bakit? Kasi yun ang tama. Yun ang tama. Tandaan natin, ang righteousness, hindi palaging okay sa feeling. Minsan, yung true na conviction, yung true righteousness, minsan, against yan sa kagustuhan ng laman mo. Amen? Now, ano yung mga painful na bagay na dapat mong kaharapin dahil ito yung tama? Tandaan mo, may mga bagay na mahirap na hindi mo dapat iwasan dahil yun yung kalooban ng Diyos. Pero kapag kinaharap mo siya na matagumpay, kahit hindi siya okay, maniwala ka, may resurrection ka. Meron kang success, meron kang victory in the end. Amen? Amen. Sabi pa sa verse 43, sabi doon, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Sabi doon, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Kasi grabe na yun eh. Lord, ang hirap-hirap naman nito. Kung okay sa'yo, Lord, tay, pwede mo bang tanggalin to? Pero ayokong yung will ko yung masunod eh. But yours be done. Sabi niyang ganon. So hirap na hirap siya. Ngayon, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Bago dumating yung strengthened sa verse 43, may submission muna na nangyari sa verse 42. Mata mo, di ba, pinalakas siya? Pinalakas siya ng angel. Pero bago nangyaring palakasin siya ng angel, bago may dumating na guide mula sa kanya, bago may dumating na power mula from heaven, meron muna nangyaring submission sa verse 42. Therefore, young people, magpapadala si Lord na magpapalakas sa iyo kapag magpapadala ka sa kalooban niya. Amen? Kahit mahirap, kakayanin mo. Kasi magpapadala si Lord para kayanin mo yung mga bagay na pinili mo na yun yung tama. Amen? Youth, give up your will. Give up your will if it's against God's will. Isuko mo yung kalooban mo kung hindi to
akma sa kalooban ng Diyos. Ang pinagkatagumpay ni Lord, mga kapatid, young people, ay yung may mga not my will, but yours be done. Sila yung mga nagkatagumpay sa buhay. Amen? We must pray submissively. And lastly, sabi sa verse 44, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Lastly, how to pray like Jesus in times of trouble. Pangatlo and last, we must pray earnestly. Sabi niya po, earnestly. Pansinin niyo po yung word na anguish. Sabi niyo po, anguish. In other translation yan, full of pain. Punong-puno ng pasakit, punong-puno ng paghihirap, punong-puno ng sakit. Full of pain. Now, sabi doon, and being in anguish, he prayed more earnestly. Nang anong gagawin natin sa panahon na nasasaktan ka? Anong gagawin mo? Una, intensify your prayer life. Sabi nga po, intensify. Young people, when you're in agony, pray intensely. When you're in agony, pray intensely. Sabi sa verse 44, he was in agony. Sabi sa Phillips translation, verse 44, he was in agony and prayed even more intensely. So that his sweat was like great drops of blood falling to the ground. So nung siya ay nakaramdam ng sobrang pasakit, hindi siya umayaw, hindi siya tumayo. Anong ginawa niya? He even prayed more intensely. Mas tinindihan pa niya yung kanyang panalangin. Remember this, young people, don't be defeated by the intensity of the problem, but defeat the problem by the intensity of your prayer. Amen? Huwag mong hayaan na matalo ka ng problema, ng napakalaking problema, na napakatinding problema. Bagkus, talunin mo yung problema sa tindi ng panalangin mo. Amen. And here's the secret to overcome anguish. Mas lalo mo tindihan ang panalangin mo sa panahon na matindi ang pasanin mo. Every time na may pasanin ka mabigat, mas tindihan mo pa ito. Amen? Intensify your prayer life. Pangalawa is modify your prayer life. Sabi niya po, modify. So when you say modify, it means do it in a way that is different from the norm. Gagawin mo siya ng iba sa normal. Okay? Yun ang sabihin ng modify. Bakit? Tingnan niyo po maigi ha. Ang anguish po, sa Greek word, ibig sabihin niya, severe mental struggle and emotion. Matindi. Yan ang anguish. Matindi yung mental struggle, pati yung emotional struggle niya. So, kahit si Jesus Christ, naranasan po ito. Amen? Kaya nga, wag mong hayaan o wag mong tignan yung mental and emotional illness mo ng lightly. Hindi, okay lang naman siguro. Do not take mental and emotional illness or struggles lightly, but let us trust God seriously. Buriin mo, punong-puno ka na ng pain, nagkakaroon ka na ng mental issues, emotional issue, ayaw mo pa rin mag-pray, ayaw mo pa rin manalangin, ayaw mo pa rin mag-church. Nakuha natin. Sabi sa verse 44, Jesus was full of pain. He struggled hard in prayer. Ano? Easy to read version. Jesus was full of pain. He struggled hard even in prayer. Ang problema po ng tao, or tandaan natin, by the way, tandaan natin, kapag may agony ka, ang solusyon mo ay more. Sabi niyo nga po more. Not less.
Sabi again sa verse 44, and being in anguish, he prayed more earnestly. Ang problema kasi ng tao, kapag may agony, pag sabing agony, may pain, may full of pain. Pag may agony sila, nagle-less sila. Nagbabawas sila. Okay, hindi sa banyo Nagle-less sila sa live group. Di ba? Bino mo nasaktan na sila. May pain na sila, may struggle na sila. Ano ang binabawas nila? Live group. Binabawas nila yung church. Binabawas nila yung prayer life nila. Binabawas nila yung fellowship nila sa believers. Binabawas nila yung pakikipag-usap nila kay Lord. Nakita mo? May pain ka na, mahirap yung sitwasyon mo, ang binawas mo pa, yung alam mong makapagbigay sa'yo ng kalakasan. Makapagbigay sa'yo ng solusyon sa mga problema mo. Yung pa yung binawas mo. Hello? Nakuha po natin. Tandaan mo, nasa more ang victory mo, hindi sa less. Pag may pain ka, pag may agony ka, more of you, Lord. Diba? Pag matindi yung nararanasan mo, more prayer dapat. Hindi more travel. Pag matindi na yung nangyayari sa buhay mo, hindi more prayer dapat, hindi more kain. Pagka matindi na yung nararanasan mo sa buhay, dapat more prayer, hindi more games. Kapag matindi na yung nararanasan mo sa buhay mo, dapat more prayer, hindi more jowa. Aray ko. Di ba? Kapag matindi na yun nararanasan mo sa buhay, dapat more prayer, more Jesus, more devotion, more church, more mentoring, more life group, and more of God's presence, and more faith. Amen? Dapat laging more kay Lord. Kaya nga sabi ni E.M. Bounds, more prayer, more power. Less prayer, less power. Amen? So what kind of prayer that would lead us to God's best? Una, we must pray habitually. Kailangan may regular kang panalangin. Pangalawa, we must pray submissively. Ulitin ko, kaya ka nagpe-pray, hindi para mangyari yung kalooban mo, kundi mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi yun yung pinaka-the best. Pangatlo, we must pray earnestly. Tindihan mo pa yung panalangin mo sa panahon na matindi yung pasanin mo. Huwag kang umayaw, huwag kang umalis, huwag mong ibawas si Lord sa'yo. Bagkus mas lalo ka pang mag-more kay Lord. Amen? Nawa, kapatid, young people, maging kagaya po tayo ni Jesus Christ. Kasi kung ano man po yung nangyayari sa buhay po natin, let me tell you this, naniniwala ako na nararanasan din niya yon. Bakit? Kasi kaya may human side si Jesus Christ. Di ba? Alam naman po natin yon. Di ba? 100% God si Jesus Christ and 100% man, human, ang Panginoong Jesucristo. 100%, hindi kalahati. Hindi rin 3/4. 100%. Naniniwala ako na kaya may human side si Jesus ay para sabihin sa atin, Nak, huwag kang maglala. Yung nararanasan mo ngayon, naranasan ko rin naman. Hindi yan bago. Amen? Kaya huwag mong isipin na hindi ka naiintindihan ni Lord. Maniwala ka, kung meron man mas nakakaintindi sa'yo, hindi ako yon. Hindi rin yung katabi mo. Ang mas nakakaintindi sa'yo ay walang iba kundi ang Diyos. Kasi siya yung lumikha sa'yo. Kilalang kilala ka ng Diyos. Amen? Tayo po tayong lahat. And before ako mag-pray, before tayo mag-end, dito po ako magkatapos sa verse 45 hanggang 46. Sabi doon, when he rose from prayer
and went back to his disciple. He found him asleep, exhausted from sorrow. Pinagano po sa inyo yan kanina, di ba? Kaya sila pagod kasi malungkot sila, iiwan sila ni Jesus Christ. Pero sabi ng Panginoon, tignan nyo to hindi lang naman sila yung napagod eh. Si Jesus din naman napagod eh. Full of pain nga siya eh. Nagpe-pray siya eh. Sabi doon, verse 46, why are you sleeping? Ba't kinutulog? He asked them, get up and pray. Bumangon kayo dyan, manalangin kayo so that you will not fall into temptation. Masama ba yung ginawa nila? Pagod sila eh. Di ba pag pagod, dapat magpahinga? Amen po ba? Di ba tama naman eh? Dapat magpahinga ka. Hindi masamang mag-relax, lalo na pag stress ka. Tama? Hindi masamang mag-relax. Chill ka doon. Pag stress ka, depress ka. Hindi masama yon. Pero ang masama, pakinggan niyo ko mabuti ang masama is yung nag-relax ka habang may battle ka. Habang may laban ka. Pero mo, may battle ka, tulog ka. Hindi natalo ka na ng kalaban mo. Madaming bumagsak dahil natulog habang may laban. Kaya bumagsak yung kanilang buhay, kaya bumagsak sila kasi natulog habang may laban sila. Nag-relax habang may battle. Inuna manood ka sa mag-devotion. Inuna mag-FB ka sa mag-devotion. Inuna ang pagtalikod ka sa paglilingkod. Inuna yung sarili ka sa kay Lord. May battle ka nga eh. At hindi ko alam kung ano ang battle mo ngayon. Pagpasok pa lang ng 2026, may mga battle na po tayong kinakaharap. Baka hindi mo pa lang nakikita, pero may parating yan. For sure ako may parating na mga battle sa buhay natin. Ang problema, pag natulog ka, habang may battle. Mag-relax. Biruin mo, may battle ka sa pamilya mo. May battle ka sa school mo. May battle ka na kinaharap sa trabaho mo. May battle kang kinakaharap sa ministry, sa church, sa faith mo. Sa buhay Kristiyano mo. And yet, tulog ka. Naintindihan naman ni Lord eh. Pagod kayo eh. Naintindihan ko, malungkot kayo. Pero battle niyo yan eh. Hindi kayo dapat natutulog. Young people, don't take the battle lightly. Dapat nilalabanan mo yan. The more na tinitira ka ng demonyo, the more na binababa ka ng mundo, the more na dapat kang bumabangon at lumalapit sa Diyos. Sabi doon, get up and pray. May laban ka. May mga pangarap ka sa buhay. May mga gusto kang mangyari ngayong taon na to. Huwag kang matulog. May iba sa atin gustong bumalik sa Panginoon. May iba sa atin gustong palawakin pa yung pananampalataya niya. May mga gusto kang mangyari ngayong taon na to. Walang masamang mag-relax. Pero huwag ka naman mag-relax sa panahon na may battle ka. Amen? Manalangin po tayo. Now, sino dito gusto maging overcomer ngayon? Sino gustong maging matagumpay ngayong taon na to? Young people, balik ka sa pananalangin. Balik ka sa prayer mo. Natutokso ka ng dyablo. Natutokso ka ng mundo. Balik ka sa prayer mo. Hingi ka ng strength sa Lord. Maniwala ka. Magkatagumpay ka sa lahat ng battle mo. Amen? I want to close your eyes right now. Pikit mo yung mga mata mo. Again, hindi ko alam kung ano yung mga battle mo sa buhay ngayon. Maybe pagpasok pala ng January, dami na agad.
Or maybe pumasok ka ng January ngayon, nadaldala mo pa rin yung pain, yung mga battle mo sa buhay ngayon, dadala mo pa din. Di mo iniwan. Pastor, paano ko may iwan? Nakadikit sa akin. Yun nga ang sinasabi ng Diyos ngayon sa'yo. Get up and pray. Nakakalimutan natin yung pinaka-basic na dapat natin ginagawa. Nawa bago ang mga ibang bagay ngayong taon na to, balik ka sa pananalangin. Nasabi ng Diyos ngayon sa atin, nak, intindihan naman kita, intindihan ko yung struggle mo. Intindihan ko kung minsan nauna na yung ibang bagay kaya sa akin. Or maybe, nasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, nak, alam ko yung struggle mo sa pamilya mo. Alam ko yung struggle mo sa sarili mo, sa ibang tao, sa school mo, nak, kitang-kita ko kung ka naghihirap dyan. Paano ka nag-i-struggle? Sa ministry mo, nak, kita ko, mahirap talaga. Pero sana, ngayong taon na to, sama mo naman ako. Sama mo ako. Wag mo sana akong kalimutan. Yung people, hindi magiging madali yung ating pong 2026. Pero pwedeng maging magaan. At pwede tayo makaranas sa tagumpay kung yasama mo ang Panginoon sa journey mo ngayong 2026. Ikaw at ang Diyos ngayong hapon na ito. Bago ako mag-end, ikaw at ang Diyos ngayong hapon na ito. Kausapin mo ang Panginoon. Maybe some of you, kinakausap na ng Panginoon kanina pa. Nak, balik ka. Balik ka sa prayer life. Na-miss ko na yung time natin eh. Tagal ko nang hinihintay na kausapin mo ko ulit. Alam mo ba na-miss ko nang kausapin ka. Niniwala ako kinakausap ka ng Panginoon and God is talking to someone right now. And if God is talking to you right now, please, young people, do not harden your heart. Hallelujah. Mapit ka sa Panginoon. Kausapin mo muli ng Panginoon ngayon. Naniniwala ako may sabihin siya sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Come on, impact makers. Kasapin mo ang Panginoon. Tagal ka na namimiss ng Panginoon. Tagal ka na namimiss ng Diyos. Kaya lang, minsan talaga, grabe ang mundo, grabe ang demonyo. Kaya lang, doon tayo nagkakaproblema. Natatangay tayo ng mundo, natatangay tayo ng dyablo. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil siguro wala na tayong prayer life. Paano ka nga naman talaga magkakaroon ng kalakasan? Wala ka na ring prayer life. Kaya young people, starting today, balik mo yung prayer life mo. Balik tayo sa basic. At naniniwala ako na pag na-master natin itong basic na to, ano man ang mangyari sa buong taon natin, kakayanin natin. Hindi sariling lakas natin, kundi sa sariling lakas. O dahil sa kapangyarihan at lakas ng ating Panginoong Yesus. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos. Lord, salamat po sa pag-remind po sa amin ng basic na ito, Lord. Kung saan nakakalimutan na po namin. Yung basic na kung saan napaka-importante, Panginoon, sa tagumpay namin sa buhay. Basic, Panginoon, na napaka-importante para po ang aming pong spiritual life, Panginoon, ay lumago.
basic, Panginoon, na napaka-importante para hindi kami malayo sa'yo. Basic, na napaka-importante na nakalimutan namin, O Diyos, na ito pala ay pwede naming panlaban, Panginoon, sa kasinungalingan at tukso ng dyablo at ng mundo. Nakalimutan namin, Panginoon. Or if we honest to you, God, kinalimutan namin. Pinili namin kalimutan. That's why, Lord, ngayon pong hapon na ito, niniwala po ako, Panginoon, lahat kami guilty. That's why, Lord, we are praying and humbling ourselves, Lord God. Forgive us, Lord. Forgive us, Panginoon, na inuna namin yung sarili po namin. Inuna namin ibang bagay kaya sa'yo. And yet we are asking too much of you. Too much blessing. We're asking that you fix everything to our lives. Puro kami hingi. Puro kami hingi. Pinakalimutan namin. Nakausapin ka, Panginoon. Patawarin na po kami, Panginoon. Patawarin na po ang bawat isa po sa amin. Lord, naniniwala po ko ngayon pong hapon na ito. May binabalik kang muli. Nire-restore kang muli. Nire-renew mo ulit, Panginoon, yung aming spiritual life, Lord God. And we thank you for that, Lord. Alam po namin, Panginoon, that we are in the right hands, Lord God, ngayong pong taon na ito. Salamat po, O Diyos. Salamat sa reminder. Salamat, Panginoon, na binabalik mo kami, Panginoon, sa napaka-importante mga bagay na ito, Panginoon, higit sa lahat. We thank you, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Can we give worship to God right now? Pwede ba nating sambahin ng Panginoon ngayong hapon na ito? As bilang pagkapasalamat sa Panginoon ngayong hapon na ito. Pwede ba natin siya sambahin sa Panginoon? Means once more. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. So keep us clean hands. Hallelujah. So keep us pure hearts. Come on, church. Let us not leave our soul to another. So keep us clean hands. Pwede bang itaas mo yung kamay ngayong hapon na ito? So keep us pure Pinatandaan ng pagsuko mo sa Panginoon. And may we give God the worship He deserves. Give us clean hands. Oh God, let us be a Hallelujah. generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Come on, young people. Oh God, Lift up your voice. let us Bigyan mo ng be pagsamba ang Panginoon. generation that seeks your face. Come on, church. Oh, Come on, young people. God of Jacob. Worship Him. Oh, Worship our God. Let us be A generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat po sa mga bagay na ito, Panginoon. Salamat
Sa pagsisimula pa lamang, Panginoon, ng aming service kanina hanggang ngayon, Panginoon, patuloy ka naging tapat, O Diyos. Lord, pinaranas mo ang bawat isa, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon, na Lord, pwede pa namin bumalik, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord God. Hindi ka nakasarado ng pintuan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga batang ito na kasama po namin, Panginoon, na patuloy na sumamba sa iyo, nakinig sa iyo, Panginoon God. At iniwala pa ako, Panginoon, na hindi ka po tapos sa kanila pong mga buhay, Panginoon. At iniwala pa kami, Panginoon, nagsisimula ka pa lamang na kumilos, Panginoon. There's more great things to come, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Since kaya naman we're so excited, O Diyos, sa gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Before tayo mag-end, pwede bang taas mo yung dalawang kamay to receive this blessing and benediction from the book of Numbers, chapter 6, at every time, dinadeclare ito, just receive it, and it will be yours. Kaya naman, impact makers, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look with you with favor and give you peace. Lord, amin po tinatanggap ang magpapala pong ito sa pangalan ni Jesus. Everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you guys.